Isang dalagang probinsyana na namasukan bilang kasambahay sa Saudi, handang bayaran ng 500,000 riyal ng gwapong prinsipe, kapalit ng pagpapanggap niya bilang fiancé. Panganay si Lorraine sa tatlong magkakapatid. Ang nanay at tatay niya ay kapwa magsasaka. Tapos na siya ng high school, 3 taon na ang nakalilipas. Pero dahil di siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang, ay tumutulong na lang siya sa mga ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng naani nilang mais sa bayan. Tandang-tanda niya pa, isang ali ang nagandahan sa kanya at tinanong siya kung nais niya bang mag-abroad. Mamamasukan raw bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Bilang 18 anyos na siya, ay excited niya iyong ibinalita sa kanyang mga magulang. Sa kagustuhang makaahon sa hirap, ay isinanla ng mga ito ang kanilang lupang sakahan para sa kanyang placement fee. Heto siya ngayon, kabadong-kabado sa banyagang lugar. Buti na lang ay nakakapagbasa-basa siya ng mga libro, kaya marunong siyang mag-Ingles. Nakasakay siya ngayon sa van at papunta sa bahay ng kanyang employer. Big time siguro ang may-ari, disundo pa ako, sa isip-isip niya. Ang gara kasi ng sasakyan. Buong buhay niya ay di pa siya nakasakay sa ganito. "We're here," sabi ng banyagang driver. Nanlaki ang mata niya nang makita ang pagkalaki-laking bahay. Mali. Mansion. Mali. Palasyo. Isa itong palasyo. "Are you sure?" Di makapaniwalang tanong niya, pero bumaba na ang driver at binuksan ang pintuan. Sinalubong siya ng isang may edad na lalaking nakapormal na damit. Seryoso ang mukha nito. "Follow me," sabi nito. Parang kuting naman na sumunod siya sa lalaki. Nangingilong-ngilo pa siyang tumapak sa mamahaling sahig. Hindi niya maintindihan kung bakit kinuha pa siya ng mga ito, gayong napakarami ng katulong. Mga naka-uniforme pa nga. "Do you know how to speak Arabic?" tanong nito. "No, sir." "Good. We needed someone who can speak Arabic. So in case one of the prince family members asks you, you can't answer. You will be the prince fiancé for 2 weeks. Do not worry. You just have to pretend." Medyo hirap pa itong mag-Ingles pero magaling naman. "Wait, what?" Naguguluhang tanong ni Lorraine. Ang alam niya, katulong siya rito. Aba kaya pala kung makahagod ang ali ng tingin sa kanya ng ganoon na lang, bebenta pala siya sa Arabo. "Didn't the agent tell you?" Naguguluhang tanong nito sa kanya. No, sir. I know nothing about this. Sorry, I can't take that offer. Sorry," sabi niya at akmang tatalikod na. 500,000 Saudi Riyal. That is equivalent to 6,463,376 pesos. Almost 7 million. Your life will change. We are just asking for 1 month. We don't have enough time. Pahabol nito. Biglang napatigil si Lorraine. 7 milyon? Milyon. Mababawi niya ang lupa ng nanay at tatay niya. Mapapag-aral niya ang mga kapatid niya. Hindi na magsasaka ang magulang niya. Makakapag-aral siya ulit. Magkakabahay sila. 1 buwan lang. Kaya niya ito. "Okay, deal." Determinadong sabi niya. Agad itong nagsulat sa cheque at iniabot sa kanya. Kalahati pa lamang ang halagang naroon. Siguro pag naging matagumpay ang lahat, ay ibibigay na nito ang buo. "Wait, do I have to pretend like a princess or something?" "No, you just have to be yourself. Follow me," sabi nito. Nakangiting kumindat pa at naglakad na naman. Pumasok sila sa isang kwarto. Inihanda na ni Lorraine ang sarili niya para magpanggap na girlfriend ng matabang matandang Arabo. Inasahan niya ng kamukha ng mga Bombay na naniningil ng utang sa nanay niya ang magiging fake boyfriend niya ngayon. Kaya nanlaki ang mata niya nang bumungad sa kanila ang isang matangkad, macho, mabango at ubod ng gwapong Arabo. "Mamma mia!" bulong ni Lorraine sa kanyang sarili. Di ito ngumingiti. May nakasuot ito sa ulo nito na hindi niya alam kung ano. Napapitlag pa si Lorraine nang marinig ang baritono nitong boses. "Is she the girl?"
Tanong nito sa matandang kasama niya. Yes, Your Majesty. Leave us, thanks. Umalis na ang matanda at naiwan silang dalawa. Punong-puno ng tensyon ang paligid. You're mine now, simpleng sabi nito. Sir? Naguguluhang tanong niya. Honey. Ho? Napatagalog na siya dahil di niya maintindihan ang pinagsasabi nito. If you're my fiancé, you should call me honey, not sir. You also have to be comfortable. You're too stiff. Loosen up, sabi ng gwapong lalaki. Tulala naman si Lorraine. Di niya alam kung nahahasap siya sa nangyayari ngayon. Nag-apply siya bilang katulong tapos ngayon ay nobyo na niya ang prinsipe. Ay palaka mong Arabyano ka. Naisigaw niya nang bigla siyang halikan nito. Sorry, I had to do that. You're too stiff. I am your boyfriend. Act natural. By the way, I am Hakim Rashad Al-Akhil. You can call me Hakim, Rashad, Junior, whatever you want. Paliwanag ng prinsipe at hinalikan siya ulit. Be ready in 1 hour. My father is arriving before dinner. Sabi lang nito nang hindi siya sumagot at tumalikod na. Maya-maya pa ay pumasok ang ilang mga katulong at pinihisan siya. Hindi alam ni Lorraine kung paano niya na-survive ang dinner na iyon. Kung nakikita lamang siya ng kanyang ama at ina, ay baka nahimatay na ang mga ito. Kagulat-gulat na sa kabila ng yaman at posisyon ay napakabait ng pamilya ni Hakim. Ang inaasahan niyang impyerno ay naging isang magandang panaginip. Kahit kasi ang supladong binata ay napakabuti pala ng puso. Ang sabi ng mga katulong, playboy raw ito, kaya tinakot ng ama na hindi pamamanahan kung sakaling hindi magtitino. Hinahanapan na rin daw ng apo. Natakot si Hakim at na-pressure na rin dahil palaging kinukumpara sa kanyang kuyang matino na siyang magiging susunod na hari. Mabilis lumipas ang mga araw at alam ni Lorraine na nahuhulog na ang loob niya sa prinsipe. Suntok sa buwan na magkaroon ng katuparan ang damdamin niya dahil napakalayo ng agwat nila. How do you say beautiful in Tagalog? Nakangiting tanong ni Hakim, isang gabing nagkukwentuhan sila matapos ang hapunan. Dito muna siya sa kwarto ng binata at lumilipat na lang siya ng kwarto kung gabi. Kapag may nakaalam na hindi sila sa iisang kwarto natutulog, ay maraming tanong ang kahaharapin nila. Maganda ka. Maganda ka. Turo ni Lorraine. Okay, maganda ka, sabi ng binata. Thank you. Nangingiting sagot naman ni Lorraine. Wait, why did you say thank you? I am asking for beautiful's translation. I did not say you're beautiful. Natatawang biro nito. Halato siya? Okay then, sabi ni Lorraine at nagpanggapang nakanguso at kunwari nagtatampo. Napangiti naman si Hakim. Hinawakan nito ang dalawang pisngi niya at tinignan siya sa mga mata. I'm kidding. You're so beautiful, Lorraine. Pabulong na sabi nito. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanyang labi hanggang maglapat iyon. Una ay masuyo ang halik hanggang lumalim na at naging mapusok. Di na malaya ni Lorraine na inihiga na siya ng prinsipe sa kama. Saglit itong tumayo, inilak ang pintuan at pinatay ang ilaw. Hinalikan siya nito sa liig at bumaba ang halik nito hanggang sa kanyang dibdib. Habibi, bulong nito. Parang lumulutang sa alapaap si Lorraine. Di niya akalain na totoo pala ang mga nababasa niya sa pocketbook. Mas malala pa nga yata ang nararamdaman niya ngayon. Ilang sandali pa ay nag-isa ang kanilang mga katawan. Napaluha si Lorraine dahil ito ang unang beses na may nakarating doon. Narinig niyang napamura si Hakim nang maramdaman nito ang tila nakaharang. Sunod ay hinalikan siya nito, maging ang mata niyang may luha. Ana ahabik ther habibti. Bulong nito sa kanya. Tatanungin niya sana ang ibig sabihin pero mas lumamang ang ligayang nararamdaman niya. Kaya nakapagdesisyon siyang mamaya na lang. Nang matapos sila ay niyakap siya ng prinsipe sa dibdib nito at di na namalayan ni Lorraine na hinila na siya ng antok.
Nakangiti niyang idinilat ang kanyang mga mata kinaumagahan, pero wala sa kanyang tabi si Hakim. Isinuot niya ang polo nito at naglakad palabas. Nasa pinto na siya nang marinig niya ang tinig ng lalaki. Gugulatin niya sana ito, pero napatigil siya dahil tila may kausap itong babae. Sino kaya ang babaeng kausap ng prinsipe? Ano kaya ang koneksyon nito kay Hakim? Abangan ang susunod na istorya. Nasa pinto na siya nang marinig niya ang tinig ng lalaki. Gugulatin niya sana ito, pero napatigil siya dahil tila may kausap itong babae. Dahil hindi naman ugali ni Lorraine ang makiusyoso sa usapan ng ibang tao, naisipan na lang niyang bumalik sa kanyang inuukupang kwarto para mag-ayos. Ngunit habang siya ay naglalakad na, ay di niya naiwasang marinig ang huling salitang binitiwan ni Hakim sa babaeng nasa kabilang linya ng telepono. "See you later, baby," aniya ni Hakim. "I love you," malambing na tugon ng babae sa kabilang linya na hindi na sinagot pa ni Hakim. Hindi mawari ang nararamdaman ni Lorraine habang pabalik sa kanyang kwarto. Wari mo'y nanulumo siya sa narinig. "Hindi ako magpapaapekto, baka pinsan niya lang yun," bulong ni Lorraine sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa kanyang silid ay dumiretso siya sa banyo upang mag-ayos para dumalo sa pagkainan. Habang siya ay naliligo, hindi maiwasang sa bawat dampi ng kamay niya sa kanyang katawan ay sumilip ang mga ngiti sa kanyang mga labi, dala ng alaala ng nangyari sa kanila ng prinsipe. Sinadya ni Lorraine na mag-ayos at magsuot ng medyo sexing damit para sana kay Hakim. Ngunit habang siya ay pababa ng hagdanan ng mansyon, nakita niya si Hakim na nagmamadaling lumabas sa pintuan kasunod ang 10 bodyguard nito. Napapakamot ng ulong bumaba si Lorraine sa hagdanan. "Ano ba naman to? Sayang ang winisik kong pabango. Saan naman kaya ang punta ng mokong na yun?" bulong ni Lorraine sa sarili. Nilibang ni Lorraine ang sarili sa pagbubukas ng mga bagong damit at alahas na regalo sa kanya ng pamilya ni Hakim. Manghang-mangha siya sa mga mararangyang damit at mamahaling alahas na kanyang natanggap. Animo siya'y isang ganap na prinsesa. Nako, ito palang isang singsing na ito ay nagkakahalaga na ng libu-libo sa Pinas. Di maniniwala si inay at itay kung ikikwento ko sa kanila ang lahat ng ito. Baka mapagkamalan pa akong nananaginip, ani ni Lorraine. Nakita niya ang bagong cellphone na nakapatong sa lamesa sa gilid ng kama niya. "Hays, sino ba naman ang mag-aakala na ang cherry mobile ko ay mapapalitan ng napakagarang cellphone na ito?" Kinalikot ni Lorraine ang cellphone habang nakahiga sa malambot na kama. Ano kaya ang number ni Hakim? Napakablanko naman ang teleponong ito. Ay teka, isa-search ko na lang sa Facebook. At sinearch na nga niya ang prinsipe, pero wala ni isang tumugma sa pangalan nito. Puro na lang poser at kung sino-sinong Poncio Pilato. Napaka-komplikado naman ni Mokong di ma-reach. Try ko kaya sa Google. At sinimulang hanapin ni Lorraine ang prinsipe sa kung saan-saang site. Ngunit puro picture ng prinsipe ang lumalabas kasama ang mga sikat na babaeng nalilink dito. Ngunit may isang larawang pumukaw sa kanyang pansin, ang larawan ni Hakim na may kasamang napakagandang babae na wari mo'y isang anghel. Hawak-hawak ni Hakim ang kamay nito habang nakadampi ang mga labi sa noo ng babae. May naramdamang kirot sa kanyang puso si Lorraine. Dahil kung ikukumpara siya sa babae sa larawan, ay hindi siya umabot sa kalingkingan nito. Ang kutis, ang hugis ng mukha nito, at ang status nito sa buhay ay animo isa lang siyang kakadipot na buhangin na dumapo sa balat nito. Ang sakit na nararamdaman niya sa pagkukumpara niya sa babae at sa sarili niya ay napawi nang siya ay mahimbing na nakatulog nang di namamalayan. Nagising siya nang may kumatok sa kanyang silid. "Madam, kakain na po ng hapunan," sabi ni Belen, isang Pinay na katulong. "Ano ba, Ate Belen? Huwag mo naman ako tawaging madam, nakakahiya," aniya. "Madam na madam ka naman talaga, Lorraine. Mula ngayon, masanay ka na," nakangiting sagot sa kanya ni Belen. "Gabi na pala, Ate Belen. Dumating na ba si Hakim?" tanong niya rito.
Naku madam, si Sir baka di na naman uuwi yun. Ganun naman yun pag medyo nabuburing siya dito sa mansyon, kung saan nagpupunta. Minsan di mo alam, nakakarating yun ng ibang bansa para lang mag-club o mambabae. Walang prenong sagot ni Belen. Napasimangot na lang si Lorraine. Napansin ni Belen na nadismaya si Lorraine sa sinabi niya. Pero wag kang mag-alala Lorraine, babalik din yun. Ikaw ang may bahay niya kaya wag kang mag-alala. Nasa iyo ang korona, biro ni Belen. Habang nasa hapagkainan, di niya maiwasang malungkot. Dahil sa haba ng lamesa at sa dami ng pagkaing nakahain, ay narito't nag-iisa siyang kumain. Nawawala na siya ng gana nang biglang may naisip siya. Tinawag niya ang mga katulong upang sabayan siya sa pagkain. Sa una ay nag-aatubili pa ang mga ito, ngunit pinilit sila ni Lorraine. Gayunpaman ay masayang sabay-sabay silang naghapunan. Matapos ang hapunan ay dumiretso si Lorraine sa kwarto nila Hakim para doon hintayin ang prinsipe. Napansin niya ang loob ng kwarto na wari mo'y kwarto pa ni Hakim simula pagkabata dahil nakalagay pa sa malaking kabinet ang mga laruang Transformer na collection ata nito. Napakaswerte ko naman, di hamak na magbubukid lang sa Pinas na naging prinsesa dito. Ano kayang kabutihan ang nagawa ko para biyayaan ako ng Diyos ng ganto? Bulong ni Lorraine nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumulaga si Hakim at ang mga bodyguard nito. Bit-bit si Hakim na walang malay sa kalasingan. What happened? Pasigaw na tanong ni Lorraine sa mga bodyguard ni Hakim. Prince Hakim met a friend then seemed to be disappointed and intoxicated, madam. Sagot ng isa sa mga bodyguard. Just lay him down and I'll take care of him. Naglabasan na ang mga bodyguard. Siya namang dali-daling pagkuha ni Lorraine ng mga kakailanganin para mabihisan at mapunasan ang binata. Hinay-hinay na tinatanggal ni Lorraine ang botones ng polo nito hanggang tumambad sa kanyang harapan ang malamunay nitong abs. Manghang-mangha ang lukaret na si Lorraine sa kanyang nasisilayan. Kinakabahang binaba ni Lorraine ang zipper ng pants ni Hakim. Nanginginig ang kamay ni Lorraine pero may halong pagka-excite ang dalaga. Nang mababa niya ang zipper ay unti-unti niyang hinila ang pants ni Hakim. Dahil mabigat ang binata, bigla siyang napasubsob sa harapan ng lalaki. Nang mabihisan niya ang prinsipe, tinabihan niya ito sa higaan at tinitigan ang malaanghel nitong muka. Ang gwapo-gwapo mo naman po aking prinsipe, puri niya rito. Habang tinititigan ang binata, ay may naramdaman siyang gumagapang sa ilalim ng kumot na bahagyang pumupulupot sa kanyang bewang. Hinayaan lang ni Lorraine dahil panatag naman ang dibdib niya sa ginagawa ng prinsipe. Nagsimula pang gumapang ang kamay ng binata sa katawan niya, hanggang sa makapasok na ito sa kanyang dibdib. Sinimula na siyang halikan ni Hakim. Sa simula ay banayad lang ang mga halik, ngunit habang lumalalim ay nagiging mapusok ito at bumaba sa kanyang leeg hanggang umabot ito sa kanyang dibdib. Bigil hiningang dinadamdam ni Lorraine ang halik ni Hakim sa kanyang katawan nang bigla itong tumigil at tinitigan ang kanyang mukha. Ngumiti lamang si Lorraine habang nakatingin sa lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Your smile is so sweet, baby. Hinalikan muli siya ng lalaki sa kanyang labi at niyakap at sinabing, I don't know if I can do this without you, Aliyah. Biglang nagulantang si Lorraine sa narinig. Tinulak niya ang lalaki at nagmamadaling lumabas ng pinto. Tumutulo ang luha sa mga mata habang nagtatakbo papasok ng kanyang kwarto. Sino kaya si Aliyah at ano ang koneksyon nito sa prinsipe? Abangan ang susunod na istorya. Di malaman ni Lorraine kung ano ang kanyang mararamdaman. Iyak siya ng iyak. Pakiramdam niya ay ginagamit lang siya ng binata at pinaglalaruan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnang muli ang larawan ng prinsipe na kasama ang isang magandang babae. Pinindot niya iyon at binasa ang blog patungkol sa larawan. Di nagkamali ang kutob niya. Ang babaeng wari mo'y sinasamba ni Hakim sa larawang iyon ay walang iba kundi si Aliyah. Si Aliyah ay mula sa isa sa mayamang tao sa bansang iyon.
at kaibigan ng mga magulang ni Hakim. Mula pagkabata ay magkasama na ang mga ito. Nagkasundo ang pamilya ni Hakim at Aliyah para sila ang pagkatuluyan pagdating ng araw. Ngunit hindi ito natupad dahil sa kagustuhan ni Aliyah na makapag-aral abroad about fashion. Dahil pangarap ng babae maging isang kilalang fashion designer at wala pa itong planong mag-asawa. Pero gayon pa man, ito ay naging kasintahan ni Hakim kahit malayo ang dalawa sa isa't isa. Gumagawa ng paraan si Hakim para madalaw at madate si Aliyah. Dumating ang puntong kailangan niya ng magpakasal dahil minamadali siya ng kanyang pamilya. Pero hindi pa handa si Aliyah kaya tinanggihan siya nito. Grabing sakit ang naramdaman ni Hakim sa ginawa ni Aliyah, kaya pumayag si Hakim sa paraan ng kanyang ama dahil hindi siya pamamanahan nito hanggat hindi pa siya kasal sa edad na 30. Ilang buwan na lamang ay kaarawan na niya at magti-31 na siya, kaya't napilitan siyang pumayag na makasal kay Lorraine. Natapos ang pagbabasa ni Lorraine ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa kakaiyak. Ano nga ba ang gagawin niya ngayong alam niya na hindi naman siya mahal ni Hakim at nakuha na nito ang lahat sa kanya? Ano na lang ang sasabihin ng kanyang mga magulang sa ginawa niyang kahibangan? Sino nga ba ang tanga na mag-iisip na mai-inlove sa kanya ang prinsipe? Isa lamang siyang hamak na magsasakang taga-Pinas. Wala kang karapatang magreklamo at masaktan, Lorraine. Binenta mo ang sarili mo sa kanila, kaya kahit anong gawin nila, wala kang karapatang magreklamo, sabi ni Lorraine habang sinasabunutan ang sarili. Nakatulog si Lorraine sa kakaiyak. Kinabukasan, nagising siya sa dampi ng halik sa kanyang pisngi. Nagulat siya at napabangon. "Baby, what happened to your eyes? Did you cry?" Tanong ni Hakim habang nakatingin sa mukha niya. "I just can't sleep. Don't call me baby. I'm not a baby anymore." Sukmat niya. "You are my baby." Pang-aasar ni Hakim, pero di na ito pinatulan pa ni Lorraine. Dire-diretso itong pumasok sa CR at nilak ang pinto. Sumunod naman si Hakim at kinalimbang ang pintuan ng CR. Naligo lang si Lorraine at hinayaang tumutok-tok si Hakim hanggang sa napagod na ito at tinigilan ang pagtuktok. Nang matapos si Lorraine sa pagliligo at pag-aayos, umaasa siyang hihintayin siya ng lalaki sa kwarto at susuyuin. Ngunit nang paglabas niya sa CR ay wala ni anino ng lalaki sa silid. Naramdaman na naman niya ang sakit pero di niya masyadong dinidibdib ito. Nang matapos siyang mag-umagahan, naisipan niyang maligo sa pool sa likod ng mansyon. Umakyat na siya sa kanyang kwarto para magbihis. Hinanap niya ang pinaka-sexy at pinakamatingkad na kulay ng bikini at yun ang kanyang susuotin. Plano niyang pagsisihin ang lalaki sa ginawa sa kanya at patakamin ito. Matapos niyang magpalit ng bikini ay tumuloy ito sa kwarto ng prinsipe. Dala-dala ang sunblock para magpalagay sa kanyang buong katawan. Inartihan pa niya ang lakad habang papasok sa silid ng lalaki. Tinanggal ang roba na nagsisilbing balot o takip sa kanyang katawan. Manghang-mangha naman si Hakim sa hubog ng katawan ni Lorraine. Inihagis ni Lorraine ang sunblock na dala nito kay Hakim. Dali-dali naman itong pinulot ang sunblock at pinaupo si Lorraine sa kanyang kandungan. Kahit pa si Lorraine ay laki sa medyo masukal at liblib na lugar, ganun pa man ay napakakinis naman ng kanyang balat. Malaporselana pa ito dahil wala kang makikitang ni isang peklat sa mahaba nitong legs at natural ang kanyang puti na namana nito sa kanyang ina. Natural din ang mahabang buhok na hanggang bewang at ang mahahaba't malalantik nitong pilik mata. Kung hindi mo talaga kilala si Lorraine, maiisip mong anak ito ng mayamang business owner o kaya naman ay artista. Tuwang-tuwa si Hakim sa kanyang ginagawa kay Lorraine. Una niyang pinahidan ang likod ng dalaga hanggang sa may puwitan. Nararamdaman na ni Hakim ang init ng kanyang katawan habang patuloy na dumadampi ang kanyang mga kamay sa dalaga. Sinasadya pang iniipit ng dalaga ang kanyang private part.
Hinarap niya ang kanyang katawan sa lalaki at kumandong parito at dinikit ang dibdib sa dibdib nito. Nang naramdaman na ni Lorraine ang dumadapong halik ni Hakim sa kanyang balikat, ay dali-daling tumayo si Lorraine. Pinulot ang kanyang roba sa sahig at dire-diretsyong lumabas. Naiwang tulala si Hakim. Akala niya ay may gagawin na silang kababalaghan. Akala mo ikaw lang marunong mang-iwan? Manigas ka, prinsipe. Tumatawang bulong ni Lorraine. Habang nagtatampisaw siya sa malaking pool, ay nakita niyang papalapit si Hakim na nakapagpalit na rin ng swim trunk. Wari mo'y isa itong model na naglalakad. Kitang-kita ang pandesal nito at ang hinaharap nito. Ay shit, Dax, bulong ni Lorraine. Hey lady, you're drooling over me. Sigaw ni Hakim sabay tapo ng maliit na towel. Wipe it. Sabay tawa nito ng hagalpak. Napasimangot si Lorraine. Kapal nito. Sa loob-loob ni Lorraine. Habang nagkakatuwaan sa paglangoy ang dalawa, nakapanood naman ang magulang ni Hakim sa terrace ng ikalawang palapag ng mansyon. I told you, I didn't make a mistake in choosing her for our son. Saad ng matandang lalaki. I still prefer Aliyah for him. I know our son so much. He will hurt Lorraine's feelings. He loves Aliyah very much. Ani naman ng matandang babae. Let's see my love. Let's give them time. Sagot nito na pinagkibit balikat ng asawa. Nang mapagod ang dalawa ay umahon na ang mga ito. Naunang pumasok si Lorraine sa CR at hindi alintanang nalimutan niyang mag-lock ng pinto. Dahil ayaw ni Lorraine ng mga sagabal sa pagliligo, tinanggal niya ang suot na bikini bago maligo. Libang na libang ang dalaga habang nagsasabon nang pumasok si Hakim sa CR. Hindi alintana ito ng dalaga. Pinagmamasda ni Hakim ang hubog ng katawan ni Lorraine hanggang sa di na napigilan kaya't lumapit na siya at unti-unting hinawakan ang bewang ng dalaga. Maya-maya pa'y dinampian ng halik ang balikat. Gustong pumalag ng dalaga, ngunit hindi kaya ng kanyang puso. Mahal na niya si Hakim. Hinalik-halikan ni Hakim ang kanyang likod, dibdib at kung saang-saang bahagi ng katawan. Bago pa humantong sa kararatnan, ay hinikit na ni Lorraine ang muka ng binata. Pinagkatitig-titigan at tinanong, "Who is Aliyah?" Ano kaya ang isasagot ni Hakim? Abangan ang susunod na istorya. Ni Hakim ang kanyang likod, dibdib at kung saang-saang bahagi ng katawan. Bago pa humantong sa kararatnan ay hinikit na ni Lorraine ang muka ng binata. Pinagkatitig-titigan at tinanong, "Who is Aliyah?" "Aliyah? She's a friend of mine," sagot ni Hakim. "Just friends? Nothing more, nothing less?" Paniniguro ni Lorraine. Ngunit di makasagot si Hakim, waring nag-aalanganing sumagot. "Come on, you can be honest with me, anything you say. I will accept with all my heart, Hakim. I don't like secrets and lies." Medyo naluluha pang sabi ni Lorraine. "Okay, but first, wipe out the tears. I don't want to see woman crying over me." Sabay puna sa luhang tumutulo ni Lorraine. "Aliyah is very special to me. She was there from the start. We grew up together. We laugh and cry together. Actually, we promised to end up with marriage, but she gave up. She chose her dream over me. I can be there while she's achieving her dreams, but she reject the idea. She wants to be independent and I gave it to her. We ended the relationship we had." Malungkot na saad ni Hakim. "And I'm willing to forget her and give you a chance to make me fall in love again." Nakangiting dugtong pa nito, sabay halik sa mga labi ni Lorraine. Naluluhang tinanggap nito ang mga halik ng lalaki hanggang sa naging mapusok ito. Sinamba ni Hakim ang katawan ni Lorraine sabay ng patak na maligamgam na tubig na nagmumula sa shower. Sabay nilang sinalubong ang wisik ng kanilang pagmamahal. Matapos ang mga kaganapan ay naligo na sila at nag-ayos. "We have a dinner to attend with the cousins and aunties to announce when will be our wedding day," ani ni Hakim habang hinihimas-himas ang muka ni Lorraine na naaalimpungatan pa. "What? You should have said earlier." Pasiklang sikmat ni Lorraine kay Hakim.
Agad itong tumayo para pumunta sa walk-in closet at maghanap ng masusuot. Sumunod ang binata at umupo sa harap ng salamin. You know what? Even without bothering to beautify yourself, you will be the most gorgeous in my eye. Banat ni Hakim. Kinikilig naman si Lorraine habang aligaga sa paghahanap ng masusuot. Never mind, I still have to work hard for them to like me. I need to impress your family, Hakim. Sagot niya dito. Hey baby, stop calling me by name. Call me love, Han or darling. Maktol ni Hakim sabay ng kindat. No, I will not call you anything, not unless you already fall for me. Bawi niya rito, sabay dila niya sa lalaki. Buo na ang isip niya na paibigin ang lalaki. Hindi dahil sa kayamanan nito o karangyang kaya nito ihatid sa buhay niya at sa pamilya niya, kung hindi dahil mahal na niya ito at pakiramdam niya ay hindi na siya mabubuo nang wala ito. Nagsuot lamang ng dress na royal blue si Lorraine. Napakasimple lang ng kanyang kasuotan pero napatingkad nito ang kutis at maamong muka ng dalaga. Hindi man siya sanay sa sosyalan ay nako, kayang-kaya naman niyang sumabay sa mga ito. Akay-akay siya ni Hakim pababa ng hagdan at habang pababa sila ay matatanaw ang mga nagagwapuhan at nagagandahang pinsan ni Hakim sa kanilang sala. At nang mapansin sila ng mga ito, ay bigla silang nagpalakpakan at sigawan na wari mo'y nanalo sa loto itong si Hakim. Nahihiya naman si Lorraine at nanlalamig na ang mga palad. Shh baby, they are just my cousins. Don't be nervous. They are easy to get along with, okay? Bulong ni Hakim sa dalaga na wari mo'y nakutuban ang kanyang nararamdaman. Huminga ng malalim si Lorraine at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Sabay sabi ng adya sa kanyang sarili. Nang makababa sila ay nilapitan siya ng mga pinsan ni Hakim na babae at isa-isa siyang bineso ng mga ito. Galak na galak ang kanyang pakiramdam dahil sa pag-welcome sa kanya ng mga ito. Nagpunta na sila sa veranda ng mansyon. Doon gaganapin ang nasabing dinner. Ang akala ni Lorraine na simpleng dinner ay nakamamangha. Halos hindi niya nakilala ang veranda dahil sa marangya nitong design. Dami ng tao at sa nakapilang naka-uniformeng waitress. Kung hindi lang nakakawala ng poise ang pagnganga, baka kanina pa siya nakanganga. Halos lahat ng partido ni Hakim ay hindi matapobre. Alam ng mga ito na mula sa Pinas ang dalaga. Ngunit ang pakikisama ng mga ito ay parang mistulang parte na siya ng pamilya. Matapos ang salo-salo at pag-uusap patungkol sa kasal ay may munting selebrasyong naganap. Nagkakantahan at sayawan ang magpipinsan habang siya ay nakaupo sa isang sulok. Masakit na ang kanyang talampakan dahil sa suot na high heels. Hindi naman siya pandak at 5'8" ang kanyang height. Pero nanliliit siya pagkatabi ang mga pinsan ni Hakim dahil kapwa matatangkad ang mga ito. Habang pinagmamasdan ni Lorraine ang mga pinsan ni Hakim, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Nagpalinga-linga siya hanggang sa may nakita siyang imahe ng matangkad na lalaki sa may madilim na bahagi ng veranda. Papalapit na sana siya para siguraduhin kung tao ba o multo ang naaninag niya. Nang hikitin siya ng pinsang babae ni Hakim na si Raya. Hey, where are you going? Join us, aya nito. I noticed someone out there. Sabay turo niya sa anino ng lalaki. Oh, Khalif. Don't mind him. He preferred to be alone. Nag-smirk pa ito. Khalif? You mean the older brother of Hakim? Tanong pa niya. Yeah, our mysterious cousin. Duh, maarting sagot nito. Nag-smile lang si Lorraine. Wait, you mean you haven't met him yet? Wari nagtatakang tanong ni Raya. Madami pa sanang gustong itanong si Raya, ngunit hinila na ni Hakim si Lorraine. Hey, sisi, stop interrogating her. Ani Hakim kay Raya, sabay akbay at kindat kay Lorraine. It's about time to do something with Lorraine. We have to go upstairs and sleep. Makahulugang sabi pa nito kay Raya. Napapailing-iling na lang si Raya sa pinsan. Pero bago pa sila tuluyang nakapasok sa bahay, may nakapasalubong silang palabas ng veranda at hindi pwedeng magkamali si Lorraine. Ito ay walang iba kundi si Aliyah.
Ang mahaba at maputing hita nito ay kitang-kita sa iksi ng kanyang kasuotan. Ang buhok nito ay kumikinang at ang mukha nito ay lalo pang pinaganda ng husay na pagkaka-makeup. Muntik pa silang magkabanggaan dahil nakatingin ito sa hawak na telepono. Oh my, I'm sorry, maarting wika nito. Wait, are you the lucky girl? Dugtong pa nito sabay beso sa kanya. Hi, I'm Aliyah, Hakim's childhood friend. Pakilala nito. Hello, I'm Lorraine, Hakim's future wife. Medyo nag-aatubiling sagot ni Lorraine. Nginitian lamang siya nito at tumingin kay Hakim. Akmang bebeso ito ngunit iniwasan ito ni Hakim. Come on babe, let's go upstairs. Tugon nito kay Lorraine. Wait, what? Okay, let's go. Sagot ni Aliyah na akala ay siya ang kinakausap ng lalaki. No, not you. I'm talking to my girl. Sabay tingin at hawak sa kamay ni Lorraine. Nangingiti naman sa kilig itong si Lorraine. Wari mo'y napahiya naman si Aliyah. Pero hindi na ito binigyang pansin ng dalawa at nagdire-diretso na sa pagpasok sa mansyon. Inakbayan pa ni Hakim si Lorraine at hinapit papalapit sa kanyang katawan. Si Lorraine naman itong lukaret na nag-e-enjoy sa ginagawa ni Hakim. Nang makarating sila sa kwarto ay agad hinalikan ni Lorraine ang binata na ikinagulat nito dahil unang beses nitong ginawa ng babae. Oh, you are wild babe, turan ni Hakim. I'm sorry, I'm just really happy and flattered. Natatawang sagot ni Lorraine. You should really be happy. You deserve it babe. Sabay kintil ng munting halik sa noo ni Lorraine. Babe, I have to go back to veranda. I left my phone on the table there. See you later, okay? At lumabas na ang binata. Pwede naman iutos sa mga bodyguard Papalusot pa, gusto lang makita si Aliyah. Naiinis na bulong ni Lorraine. Nahiga siya sa kama at nagmuni-muni. Maya-maya pa ay naisipan niya na magsuot ng pantulog na damit. Pinili niya ang sexing lingerie na binigay ng pinsan ni Hakim. Humiga ulit siya at wari mo'y naiinip nang kinukuyakoy ang paa. Nang hindi siya nakatiis ay naisipan niyang lumabas ng kwarto. Hinay-hinay bumaba ng hagdan. Tahimik na ang paligid. Lasing na ang iba at ang may mga edad ay tulog na. Para siyang nagnanakaw na nakatingkayad sa paglalakad. Pupunta sana siya sa kusina upang kumuha ng makakain dahil hindi siya masyadong nakakain ng madami sa party dahil naiilang at nahihiya siyang lumamon. Dumiretso siya sa kusina. Nakita niya ang mangilan-ngilang katulong na nagliligpit ng mga ginamit sa labas. O madam, gising ka pa pala. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Upo ka dyan, handaan kita. Yaya sa kanya ni Belen. Iba ang putahe nila, kaya pag hindi ka pasanay ay hindi ka rin gaganahang kumain. Mabuti na lang at mabubuti at maintindihing tao ang mamanugangin mo. Nagpabili talaga sila ng mga kakailanganin para makaluto tayo ng mga resipe natin. Saad pa ni Belen. Sige po Ate Belen, miss na miss ko na rin ang lutong bahay natin. Ano ba ang madaling lutuin? Pero ako na ang magluluto ate. Sabi ni Lorraine at naghugas ng kamay. Sinuotan naman siya ng apron ng isa pang kasambahay. Matapos niyang lantakan ang niluto niyang adobo, naisipan niyang magpahangin sa garden sa likod ng mansyon. Napakasarap ng simoy ng hangin. Napakalamig ng bawat dampi sa kanyang balat. Habang naglalakad siya ay may napansin siyang anino ng dalawang tao sa may duyan sa ilalim ng puno doon. Naglakad pa siya patungo sa may duyan para sana umupo sa may upuan malapit doon. Nang mapansin niyang naghahalikan na ang dalawang anino. Nang makalapit na siya ng tuluyan ay naaninag na niya na ang dalawang tao ay walang iba kundi si Aliyah at ang nakatatandang kapatid ni Hakim na si Khalif. Hindi alintana ng dalawa na nakalapit na siya at nakaupo na sa upuan doon. Wala namang pakialam si Lorraine dahil ninanamnam nito ang simoy ng hangin nang may nakita pa siyang isang anino malapit sa may palabas. Wari mo'y nagmamadali itong lumapit sa dalawang taong busy sa pagtutukaan. What is the meaning of this? Sigaw ni Hakim sabay hawak sa kwelyo ng damit ni Khalif. Finally, it will no longer remain a secret.
I won't have a hard time thinking of a way to tell you. Sagot ni Khalif. You betrayed me. Sigaw ni Hakim kay Aliyah sabay duro. Baby, let me explain. Nagmamakaawang sabi ni Aliyah. Nagrarangis na umalis palayo si Hakim at naiwan ang dalawang manloloko at si Lorraine na di malaman ano ang gagawin sa kanyang nasaksihan. Ano kaya ang gagawin ni Lorraine para damayan ang kawawang si Hakim? Abangan ang susunod na istorya.